natin. Huwag tayong katulad ni Fernando po. Pisahan mo, tatapusin ko. Pisahan natin, tapusin natin. Iba nag-uumpisa, iba nagtatapos. Mali yun. Ang turo sa atin sa Bible ay Jesus Christ is the author and finisher. So like father, like son. Tayo po, bilang anak ng Diyos, dapat ganun din tayo. Pag inumpisa natin, tapusin natin. Di ba? Para ano man mangyayari. Kasi yun ang palatandaan ng maturity. Yun ang palatandaan ng growth. Hindi yung puro umpisa, walang mararating yun, di ba? Kahit sa trabaho. Paumpisan mo lang, nag-resign ka, nagpunta sa ibang trabaho. Hindi mapupromote yun. Di ba? Walang promotion, puro umpisa eh. Hindi, ano lang to, exhortation lang po. Exhortation, paalala. Kasi marami nang may sakit eh. Lalo na pag tumatanda, madami sakit. Des, kayo yung pinagsasabihan ko eh. Hindi. So, ganyan, no? Salamat at tuloy na natin kasi nga, malapit-lapit na po itong ating pinagpipray. Oh, meron nga, pero meron tayong nabuong committee, kaya lang problema, wala dito yung mga committee chairman. Hindi tayo makakabuo din. Kaya, pero iyan natin, riripasuhin natin para medyo. So, pisa muna natin, ilingin natin yung promotor nito. Pastor Vic. Manalangin tayo, Pastor. Salamat po sa pagpili po na ito para sa inyong pong kalkalatian. Yes, sir. Salamat po Diyos sa lugar na ito. Lesson po marami ito Panginoon sa JFA, sa Grace Baptist Church. Life namin ito magpala sa kanila pagkakula po ang kalkalatian po sa Panginoon. Salamat po sa grupo ng Grace na ngayon ay sila ang mangunguna Panginoon para sa meeting na ito. Maging sa celebration ng Baptist Day Panginoon. Ulang po namin, ito po yung ginagawa po namin, magkaisa kami para salamat po Diyos sa inyong kabutihan. At maging lang din naman para magpapahayag Panginoon ang ipong mga salita. Amen. At anuman ang mga pagkukulang po namin sa inyo at kasalanan, nilisin po kami ang patawaran ng Panginoon. Alawakan na ng Espiritu ang patuloy na gumawa sa puso ng bawat isa at makita sa amin ang tunay na pagkakaisa bilang inyong mga anak Panginoon. Pangurahan niyo po ang tagapanguna at ang bawat isa narito ngayon, ikaw ang maluwalhati. Sa tuloy sa aming dalangin, sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Salamat ho. So ito po ang celebration na ito ay pang-apat na, tama ba? 2014 tayo nagsimula, 14, 15, 16, 17, pang-apat na. At sa biyaya ng Panginoon, ako yata yung umpisa, hanggang ngayon, nandito pa rin. So sabi nga, experience is one of our teacher. So sa una, hanggang sa ngayon, naging maganda naman siguro ang nagiging resulta, di ba? Habang tumatagal yan, kumbaga sa puno, naging mas mabunga. Kaya lang, hindi kaila sa atin na kung kailan mabunga na, meron bumabato sa bunga. Di ba? Oo, pero pag matatag na yung puno, kahit na anong bato, basta yung puno manatili. Yung bunga, mapapalitan yan eh, di ba? So, ganun, tayo mapapalitan tayo, basta yung puno, yung tinayo natin pundasyon ng Baptist Day celebration, tuloy-tuloy na hanggang sa mawala na tayo pare-pareho. Basta mayroon tayo maiiwan. Kasi, for your information, nais ko lang pong reviewin yung mga naunang mga napagmeetingan natin. Saan ba dito? Wala pa yata. Yan. Kasi nire-record ko eh. Kasi wala tayong recorder. Ngayon ay nag-assign na tayo ng magre-record para sigurado na lang ng lahat ng ating ginagawa ay... Hindi, meron rin ako eh, Pastor. Meron. Meron. Absent ka ng absent eh. So, nais ko lang reviewin para maintindihan na. Kasi itong ating celebration, nag-umpisa to sa tinatawag na ano tayo bang dahil sa nangyayari sa paligid natin, di ba? Na medyo na antig ba tayo? Dahil ang umpisa nito yung celebration ng iglesia, pag sila ay nagkakaroon ng anniversary, full pop, nadidisturb ang buong bansa, di ba? At samantalang ito, mga kulto to, di ba? At sila ay nagiging malapit hanggang sa gobyerno, sa lahat ng, di ba? At nagiging, kumbaga, na-impress ang maraming tao na hindi naman sila totoo. Ngayon, parang ito, godly jealousy. Inggit na
may kabanalan, di ba? Ba't sila na mali, nagagawa nila yun? Ba't tayong Baptist na totoo, hindi natin magawa? Yun ang atin, di ba? Doon tag-umpisa yun eh. Di ba? So ngayon, medyo hindi nga malang maganda, pero sa isang banda, nakatulong. Di ba? Para mahamon tayo, ma-challenge tayo na, sige na, gawin na rin natin yung ginagawa na, kaya natin to. Pagkakaisa lang natin, yun, doon nag-umpisa yan. Nag-umpisa muna tayo dito sa Cavite. Hanggang sa yung iba, na-attract at gumaya na rin sila, di ba? Pero actually, itong bagay nito, matagal na to eh. Ang alam ko nang simula nito, kaming mga nasa SPIC, yung sa SPIC. Nung panahon na mayroon pang SPIC nila, Pastor Conway, isa ako sa nag-organize rin ng SPIC. Inumpisa namin itong celebration, kahit kami-kami lang, na membro ng SPIC, na kahit sa kanya-kanyang simbahan lang. Naglalagay ako ng banner sa simbahan namin, celebration talaga ng Baptist Day. Pero biglang nawala, naputol, kasi nga, ang daming mga kantyaw, ang daming kasi gagamitin. Ganun, pag naiingit na yung iba eh. Gagamitin niya sa ganito, gagamitin lang kayo ni ganito. Saan naiingit yun? Sa leadership ko? Hindi, sa leadership din, kasama na yun. Kasi gusto nila sila maging, alam mo naman tayo mga Baptist eh. Pag umiral na yung inggit, gusto niya, sana. So, dito naman, kaya gusto ko, may paalam sa inyo, mamaya ako na sasabihin, na medyo bitin. So, kaya nung nakarang meeting, for your information, nandito pa ako last year, ay binigyan na natin ng diin, i-clarify natin talaga kung ano yung purpose nito. Yung talagang tamang purpose para maganda na, di ba? Kung baga sa mawala na lahat yung mga agam-agam. So ang pinaka-purpose nito, wala namang iba kundi to glorify God. Yun ang pinaka-main, ultimate purpose, wala nang iba. Hindi pa siklaban to, hindi pa galingan, hindi pa talinuhan, hindi pa bonggahan. Basta malaga, ma-celebrate natin itong bagay nito sapagkat ang sabi nga sa Bible, glory in the church, so dapat mag-glorify ang church. Pag nag-glorify ang church, nag-glorify si Jesus Christ na founder ng church. Diba? Parang gino-glorify natin si Jesus Christ, nag-glorify naman yung Ama. Parang ganun lang yun eh. Diba? So yun, so to glorify God through yun nga, giving of the recognition sa mga churches na itinayo ng Panginoon, itong Baptist churches nga. No? Kaya ang pinaka-verse natin ng umpisa, Ephesians 3:21, unto Him be glory in the church. Unto Him, sa umpisa, unto Him be glory. Di magkasama yun sa isang verse eh. Diba? World without end, throughout all ages yun. So wag natin itong titigilan kasi meron tayong tinatawag na Baptist perpetuity. Pag tinigil natin ito, parang ganun din yun eh. Parang tinigil natin yung kasaysayan ng Baptist. Ang Baptist may kasaysayan. Di ba? Kaya may trail of blood tayo. So tayo nasa modern times, mga Baptist na modern times. Pero dapat, kung ano yung mga forefathers natin, ninuno natin, na inumpisa nila, ano na natin yun? Pasa-pasa na lang natin. Yung legacy, ika nga. So, ang celebration, ayon sa naging usap-usapan nung nakarang, ay it is a means to glorify God. Ito yung magiging daan, bridge to glorify God. So maganda, di ba? The celebration could be a means to unify all Baptist churches. Isa pa rin yun sa magiging maganda, di ba? Kasi ang mga Baptist fragmented masyado. Masyadong divided. No? Hindi talaga nagkakaisa. Pero ito, dahil wala namang pag-uusapang kundi yung i-celebrate lang yung, di ba, day na nakarating dito yung Baptist. So, walang pagtatalo-talo dito. So, may-unify tayo. Kaya lang, biglang may pumapasok na naman. Pag hindi ganitong Baptist, hindi sila pwedeng sisali. Nagkaroon na naman ng konting mga Baptist talaga. Gusto ng gulo lagi eh. Ang pinag-usapan natin ito, Baptist Day. Hindi sinasabing kung anong klaseng Baptist. Hindi sinasabing Bible Baptist Day celebration, di ba? Ang sinasabi natin, Baptist Day. Kung matalino yung mga Baptist pastor, naintindihan kagad yun eh. Di ba? Amen? So yun. So yun ang isang naging di ba? So it is a means to unify all Baptist churches. So walang tinatawag na denominational name na napagandahan, pabonggahan ng pangalan. Kasi minsan pati pangalan pabonggahan tayo eh. Sovereign Grace Baptist Church. Di ba? Reformed Baptist Church. Diba? Amazing Grace. All around Baptist Church. Pagandahan eh.
Hindi naman nakukuha sa pangalan yan eh, di ba? Kundi yung nandun sa loob mismo, kung ano yung, di ba? Hindi panglabas yan eh. Kasi panglabas lang yun eh. Ang maganda yung pangloob. So yun. So isa yun sa napagkasunduan. And also, the celebration can make an impact to our nation and the government. Kasi yung mga ano, di ba? Kaya malakas yung mga kulto eh. Kasi sila yung parang crowd lagi eh. May crowd eh. Kaya sila yung pinupuntahan ng mga ano, di ba? At sila yung sinusunod ng mga politiko eh. Mali naman yung mga sinusunod kasi mga kulto nga yun eh. Bakit tayong tama? Hindi ba pwedeng pasunurin natin sila? Paano natin mapapasunod kung kulang tayo sa bilang, kulang tayo sa unity? Oh. Oh. Issue. Yun nga, kasi nga, yung iba, medyo imbalance nga. Pag medyo may involved na tao na political figure, ayaw na po na. Hindi naman mawawalan politics sa buhay natin eh. Kahit anong gawin natin eh. Pag bumoto ka, politics yan. Pag may partido ka, politics yan, di ba? Maliban lang, hindi ka bumoboto. Saksi ni Jehovah ka, kulto ka. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng alisin yun. Ang government ay created ng Diyos. At part ng government yung politics. Ang polity ay polity, governance, pamamalakad. Kung hindi tayo involved sa governance, kaya tayo naiisahan eh. Hindi naman kinakailangang ma-involve ng kumbaga lahat ng aspeto. Yung tamang ano lang, yung tamang participation lang natin, di ba? Kaya lang minsan masyadong makitid yung isip ng iba. Kaya pag na-involve ka sa politics, para bang mali ka na kaagad. Di mali ang Diyos, naglagay ng politics. Parang ganun eh, di ba? Kaya lang masyadong minsan nilalawakan ng isip na... Kaya ito, napag-usapan lang to, no? Kaya para meron kayong konting unawa tungkol sa purpose. So yun, the celebration can make an impact to our nation and government. And the celebration we can leave a lasting legacy. Sabi ko kasi nga, Baptist perpetuity. Anong iiwan natin sa mga susunod generation? Yung gulo natin o yung pagkakaisa natin? Ano sa palagay nyo? Hindi kayo mapalagay. Di ba? Di kasi yun eh. Sa wakas, nagkaisa sa panahon ni Vic Julian. Wow! Nakasulat yan. Recorded yan. May recorder tayo, pastor eh. Tayong dalawa. Di ba? Panahon ni, di ba? Basta kung sino yung prominent di ba? Yun ang natatala sa di ba? Panahon ni Spurgeon, si Spurgeon, kanya-kanyang panahon. Ngayon, pasensya na kayo, panahon na. Yan. Basta malagay, may iwan tayo ng lasting legacy sa succeeding Baptist generation. Tama ba? At ang sa legacy yung nagkaisa sa wakas ang mga Baptist. Amen? Maganda ba yun? O kaya nga, sa atin ito lang yung ating motive. Kung hindi man nila gusto yung motive, bahala sila sa buhay nila. Basta the service must go on. Okay, ganito. And then, tuloy! Kahit ako lang mag-isa, tutuloy ko eh. Buti naman sinamahan nyo. Hindi ka nag-iisa. Nadinig ko na yan eh. Wala ba tayong pwedeng gawin na halimbawa na wala ba tayong option na yung celebration tapusin mo na. Cool ka lang. May doktor ba tayong Baptist dito? Paki-check up nga. Hindi, pag tumatanda raw talaga, masyadong yun. Pag tumatanda raw, ganyan, may emotional. Okay, panguli pa. Ito, mga good points to mga good points of the celebration to Yung panglima, the celebration will give emphasis on the Baptist contribution to the world. Umpisa lang natin di sa Pilipinas, di ba? Pero may nauna na nga di ba? Sa Cavite. So, ang Cavite naman,
kilala sa history na laging nag-ignite, nag-uumpisa, di ba? Ng revolusyon, civil war. Kaya ito naman, umpisa natin na ibang revolusyon, di ba? Alright. At may mga suggestion pa rin na na mga naibigay. At kasi nga kaya walang nangyari, minsan wala tayong record. Ang record ang pinaka-importante rin kasi ang mismong Diyos, God of record 'yan eh. 'Di ba ang Bible record is ano 'yan? Oh, kaya ngayon napilitan kong kunin yung isang member namin na graduate ng journalism na siya nagre-record ngayon. Kaya lahat ng sinasabi niya nire-record niya, maingat kayo. Yan. So, all meetings, yan, si Sister Aiza Balista. Tayo ka nga. Tayo ka. O, nakatayo ka na niyan. Dito ka kaya sa umpisa. Dalaga pa yan. O, pag siya niligawan at napasagot yan, sa amin mag-church. Yan ang usapan dyan eh. Yung akin. Yung inyo, amen. Good Samaritan yun. Alright, so i-record niya ngayon yung ating mga pinagmimitingan, mga agendas, kung ano pa. And then, last meeting, he decided to create a temporary committee. Pag sinabing committee, pag may okasyon, ganito celebration, magkikreate tayo ng committee. Pagkatapos ng celebration, abolish na yun. Hindi permanent. Kasi nga, para maiwasan natin yung tinatawag na baka abusuhin. Di ba? Yung leadership. Kasi nga, abuse of, di ba? Authority. Okay, so yun. So, we will create a temporary committee that will handle the program of this celebration. Okay, ang mga committee na nasuggest ito, program committee. At ako rin ang inyong sinuggest na mag-lead pa rin. So, this is my 4th time na as the program committee. In charge ako dyan sa program committee. And then, meron tayong logistic committee, yung mga nag-aasikaso sa PA system, multimedia. Kasi minsan, kung kailan celebration, saka palang inaasikaso eh. Nalilate tayo eh, di ba? So, kailangan meron tayong ganyan. So, mga benches, mga tarpaulin, ganyan. Ang in charge dito si Pastor Vic Julian. Oh, assign na kayo, Pastor, ha? And then, sa musical naman, ako pa rin, si Pastor Dunisa sa Pastor Norwin. Ayun. Alright. So, yan po ang sa musical. And then, meron tayong promotion committee. Ito yung mag-advertise, magpo-promote ng ng Baptist Day celebration. Promotion. Ipo-promote. Kung ilagay mo sa Facebook, meron tayong, di ba, meron tayong Facebook account, ang Baptist Day. Ganon. Tapos, ipo-forward sa lahat ng simbahan, sa mga para magkaroon ng, yan. So, ipopromote to. At ang in-charge dito si Pastor Ojaw. Okay? And then, meron tayong communication committee. Ito yung nagpapasa ng mga diba, katulad ito. May meeting tayo. Ako, sasabihin ko kay Pastor Nicor, Pastor, i-pass mo nga sa lahat ng pastor na concern tong ating meeting. Yan, siya magko-communicate sa lahat ng mga pastor at sa mga bagay na kinakailangan niyang i-communicate. So, ang communication committee si Pastor Nicor. And then, meron tayong isang nakakalimutan rin committee, buti na i-suggest rin to ni Pastor Bantigi, dahil siya nag-suggest, na rin ang in-charge. Ito yung end of the program or activity committee. Kasi pag natapos na, kanya-kanya uwi na. Yung mga bangko, yung mga wala mang nag-asikas, yung mga basura, kinalat, wala mang naglilinis. Nakakaya, baptist tayo, di ba? Maintain natin yung testimony. Kaya meron tayong na-create na end of activity or program committee. And then we have a finance committee. Ito ay led by Pastor Barrera. Siya yung taga-kolekta ng pera. Katulad nito, gagastos tayo para kumain kasi wala naman tayong kanya-kanyang bit-bit na pagkain. Mayroon naman tayong pondo, miski pa paano. So, yung kakainin natin, charge doon sa pondo. Ngayon. Wala naman. Kung gusto nyo, para hindi na ma-charge, magbigay kayo ng 65 pesos for the balot-balot.
Kasi pabibili lang tayo. Wala nag-prepare eh. Wala kasi yung pastor dito. Ha? Hindi, magpapabili tayo. Oh. Bilangin mo na fall. Hanggang sa matapos to. Oh, siyempre. Siyempre, oo. Kaya, hanggang tanghalian tayo. Oh, kaya, bilangin mo na to kung ilan. Bilangin mo. Tapos magpasobra ka para sigurado kung mayroon man dumating. Alin? Gamit lang kami. Ganon? Sa susunod, ayaw mo pagbibigyan ka namin ulit. Ito, wala yung pastor, kaya ganon. Hindi nag-iwan ng budget. Hindi, ikaw na maglagay yan, mamaya na. Ibigay ko sa iyo. Sige, sige na. Okay, so, ang Finance Committee, Pastor Barrera. So, Mr. Temporary Chairman. Temporary Chairman. Nanghihingi ka ba ng budget? Pambili ng balot-balot? Hindi. Meron, okay. So, hindi mo naabuti ng 2,000 yan eh. Meron tayo magkano? Ilang milyon? Ilang milyong sentimos? 1 milyong sentimos naman. Ha? Okay? So, okay. Basta huwag kayong mag-alala. Hindi kayo magugutom. Kung sakaling magutom kayo, uso naman ng fasting. Palit na lang tayo. Palit. Para may announce mo lang ba? Kaya yung number ko bago. Okay. Alright. And then, meron tayong documentation. Ito, in charge nga. Sino pwede mag-order na? Si Paul nga eh. Sabihin nyo na lang pag yung COD. Hindi. Pupuntahan pa nila mismo sa Carmona yun. Wala. Meron ba dito mas malapit, Migo? Wala. Doon, Carmona. Kaya Aling Nene, masarap yun. Sinong gusto ng baboy? Sinong gusto manok? Tanungin mo, isa-isa. Hindi. Kasi mamimili ka. Manok, baboy. Kasi baka ayaw ng baboy, Muslim eh. Manok siya, di ba? Hindi ba pwede parehas? Hindi, marami naman silang. Basta maaga lang. Habang maaga. 65 times 30? 30 ba tayo? Ang dami naman. Wala tayong 30. Punuan mo na. Grabe. Ang hirap maging chairman. Magkano? Sa 65 ba yun? 65 ba? 65. 65 times 30, Paul. Bilang. 60. Kalahating manok, kalahating baboy. 1/8. Merong manok at baboy. So, merong ganun, manok at baboy. Merong puro manok lang. Sino hindi kumakain ng baboy dito? Taas ang kamay para... Yun. Isa. Tanungin mo kung sino hindi kumakain ng baboy. 2, 3, 4. Chicken lang. Chicken. Sige. Yung mga baboy, ibigay sa atin. Dede. Para wala na kayong problema. Hindi ganun din. Yung lasa doon, nandun na rin. Okay, so ang documentation, si Sister Aiza nga. Siya magre-record, file record ng mga lahat ng pangyayari para pagdating ng panahon, after 100 years, may record history. During 2017, the celebration of ganito ganyan, it was headed by Pastor Vic Julian. Recorded ka na. Bababasa ng apo mo ngayon yan. Lolo ko pala yung nag-lead sa ano, di ba?
Away po. 100 years? Oh, kailangan colored kasi nung araw hindi colored. Okay, and then meron tayong Martial and Security Committee. At na-assign yung mga Grecian kasi matatapang itong mga Grecian na to eh. Mga Greece, Grecian, ba? Mga gladiator. Kaya pati kayo susunod yan. Kasi Martial yan. Walang pastor-pastor dito pag ganyan. Hindi pa nga eh. Masyado apurado to. Pwede pang painumin to ng ano? Pwede pang painumin to ng ano? Pampakalma? Di ba? Yan. Alright, ngayon, ito na. Umpisa na natin ang meeting. Basta ito, review lang nung last meeting. No? Reading of the previous meeting lang yon. Ngayon, okay. Sa susunod, no? Iba na ano nito, yung sino ba sekretary natin? Nicor. O susunod, ikaw na magsasalita nito dahil nung nakaraan absent ka eh. Yan, kailangan yung may record. Siya na rin. Ikaw na rin daw ang magsasalita, ang reading of the previous meeting. Ngayon, buuin na natin. Pisa natin sa tema kasi lahat yan may team eh. So, anong team natin for this year? Kasi ang isang suggestion, dapat medyo may pagka-evangelistic. So, ang team natin, medyo may kaugnayan doon sa evangelistic celebration. Na? Ano? Yun nga, evangelistic lang. General. Nakuha mo ba? Alright. So, ganito. Dahil ako yung nagmagawa ng program, meron lang ako suggestion. Suggestion lang naman kung inyong i-consider. Okay, ang aking, dahil medyo, Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Yun ang tema. Behold. Behold. Hindi, walang evangelistic doon. Kasi, which taketh away the sins of the world. Yung parang Rachel. Parang Rachel. Behold the Lamb of God. Yun. Okay, so yun. So, behold the Lamb of God. So, John 1:29, no? Okay. So, pwede. Ito nga talaga, si evangelistic eh. Pagkatapos ko ng gawain, galing po namin kayo sa SM, pakainin namin kayo sa... Kanya-kanya na yun. Kanya-kanya ang diskarte na yun. Teka. Nagbi-meeting ho kayo dyan. Dito ang meeting. Meron ba tayo Marshall ngayon? So yun, behold the Lamb of God. John 1:29. So okay. So ano ba sa gusto nyong celebration? Ang celebration natin last time ay whole day halos. Hanggang alas 3, di ba? Hanggang alas 3. Ano sa palagay nyo? Maganda ba yun? Para hindi bitin. Total, one day, di ba? Day. So, one day. So, wag naman masyadong madilim. Hanggang alas 3 lang. Ganun. Okay. So dahil sa ito ay evangelistic celebration, so lahat ng message ay tungkol sa soul winning, evangelism, lahat yan. So, okay. So, behold the Lamb of God. So, gagawin natin katulad ng nakaraan, 4. At inassign ko yung 4. Sabi ko, hanggang 30 minutes lang kayo, pinaka-maximum. Yung isang oras. No? Nagalit tuloy yung isang sumunod. Sinabi mo, hindi na ako mag-preach. Okay, alam nyo, tayo mga pastor, masyado tayong excited pag ganyan. Pero yung excitement natin, wag naman natin isali yung celebration na madama yung program na matagal natin pinaghandaan, matagal natin ginawa, tapos sisirain lang sa 1 minuto. Kasi sabi ko nga, di ba ako nag-assign, sabi ko, dalawa lang klase ng speaker. Isang inspirado, saka isang ganado. Iwasan natin maging ganado. Inspirado lang. Kasi pang inspired,
spirit-filled yan. Pag sinabi gano'n, time conscious yan, di ba? At pag ganado, walang limit yan. Kaya nga, ito experience ko. Nagating kami ng conference kay Pastor Berba. Maghapon din. Sabi ko, siguro mga 6 o'clock, matatapos na. Oo. Haba. Lalo na yung panghuli. Sabi niya, medyo iksiyan ko na lang kasi gabi na eh. Alas 7 na eh. Pinakain pa kami muna eh. Ibig sabihin, siguro mga 8, uwi na kami. Ako yung binigyan niya ng kasi absent yung last speaker. Puro ang nagsalita, puro reverend. Kaya ako nagsalita, sabi ko, pasensya na ho tayo, ginagabi na ho tayo kasi mga naunang salita, yung mga reverend. Never. Ako ho, bishop, bishop. Hahatiin ko na lang, bishop. Bishop. Bishop eh. Hindi na ho ako reverend, bishop na ako. Pipilitin kong maging maiksi. Kaya 30 minutes, kinuha ko, tapos. Kasi bishop ako eh. Hindi na ako reverend. Sa sobrang ganado, kasi sira yung program eh. Kaya yung mga tao alimpuit na yun eh, di ba? Kaya ganun din sana ngayon, no? Na pag tinukahan tayo, follow the leader, respect authority, respect Wala pa nga eh. Kaya nga, kung sino yung pinaka-spiritual, tinitignan ko eh. Okay, so yung Behold the Lamb. So doon nakasentro. Behold the Lamb. Okay. So yun ang hindi ko na naalala, nakalimutan ko yun. Kasi kung hindi, meron ako na prepared sana eh. Yung tungkol sa evangelistic din. Alright, so magiging 4 ulit yung ating speaker. 30 minutes or hanggang 40 minutes okay lang eh. Kasi yun ang tinuro ko sa sa Miletics eh. Pag lumagpas ka ng 1 hour, pang seminar na yan. Pag preaching lang, hanggang 40 kasama na invitation. Yung iba, umabot ng 2 oras eh. Preaching lang yon. Buti kung mayroong okasyon na doon kakain, okay lang. Common sense lang yun eh. Di ba? Kahit na patagalin pa, alauna, total, doon naman kakain. Pero patatagal, alauna, tapos kanya-kanya pang uwi, kanya-kanya pang... Medyo hindi na maganda. Ewan ko, yung iba hindi yata nakakalata. Akala nila nabibless pa sa kanila yung mga tao. Di ba? Pero sa isip baka minumura. Di ba? Takal nito. Grabe naman to. Di ba? Hindi lang nagsasalita ng Pero yung iba. Kaya, depende sa okasyon yan, case to case. Pag seminar ho, okay maghapon, okay, want to sawa. Ha? Pag may okasyon, may pagkain, okay. Gusto mong tapusin ng... yes. Panghuli yung salvation. Baka masave ba yung ilang pastor dyan? Lahat na sakop. Kahit sa hapon siguro isang speaker na lang. Dalawa sa umaga si Sako. Dala sa umaga. Evangelistic hapon. So yung umaga, historical.
So, babalikan lang natin yung purpose. Kasi yung iba, nagtatanong eh, kahit sa mga sa likod, may mga feedback, ano ba, purpose ba tayo ba't kami sasama? Siguro, yung speaker, mas maaga pa, bigyan siya ng pagkaalam po siya, para talagang yung buhos ng madalangin at buhos ng pag-aarap na itira doon. Within 30 minutes, sulit po yung kanyang may bibigay. Wala nang mabibigay, basta isip. Yun na po, kasi talaga, mas maaga. Speaker, pagdating sa pagkakaisa sa Pastor Emiliano. Hindi lang kaya tuturuan, pati sa binili. May tenga lupa. Hindi magkakaroon tayo ng meeting sa kanila eh. Hindi nga, nag-uusap na kami dito. Huwag natin gawin na dahil sa isasama, dahil speaker. Makipagkaisa muna sa dinero, pag nag-spirit ko, saka natin ko yung speaker. Kasi parang gano'n natin yung magpapakita tayo ng isna para mahuli eh. Siya na nga yung Hindi ka ba siya na eh? Ba't mahuli? sa akin, usok kami. Kaya nga magkaisa yung mga nagkakaroon. Kaya nga magkakaisa. Kung tayo magkaisa, kaya sa Baptist Day. Magkaisa lang tayo, bago mag-Baptist Day. Sa, sa, sa ilong lumabas eh. So, sa ngayon, hindi natin bibigyan muna ng assignment. Wag muna. So, siguro, on the month of April, mga first week ulit, magmi-meeting tayo. Yung preaching about why Baptist natin, Baptist Signature, Why be a Baptist? bakit tayo kailangan magkaisa at bakit kailangan mo sumama sa fellowship. And then last yung ating evangelistic celebration. Okay. Sulat mo. It must be written, it must be done. Parang si Pero. Hindi, maganda yon kasi magaganyak yung mga pastor na magdala ng bisita. Dadami tayo. Kasi evangelistic ang ano eh. Di ba? Malay mo yung mga... Hindi kaya dapat balik ka rin natin, salvation sa una. Kasi Baka mag-uwi yan. Hindi! Ang salvation, bago kumain. Oh, yun. The motive. The motive. So, ganito ang arrangement. Yung umpisa, the motive. Purpose. Tapos yung pangalawa, the message. Yung pangatlo, the mission. The mission. Buti nga, hindi ganun eh. Pag ganyan, delikado. Bitawan ko. Hindi, mga 35, okay na 40, ganyan. Hanggang 40 ang pinaka-maximum, wala na. Okay na yun. Kasama na invitation dun eh. So ulitin natin, ano yung umpisa? Yung dahilan bakit tayo nagtitibo. The motive. Pangalawa, the message. Pangatlo, the mission. Pag hindi nabuo yan, konsumisyon. Oy, nandito si Pastor ko. Welcome po, Pastor. Yan, sila. Yan. Welcome to the club. mabuti pa yung mga taga-Muntinlupa, nabibisita tayo, mga taga-Muntinlupa wala. That is what friends are for. That's what friends are for. Okay.
Ngayon, actually, hindi naman tayo totally Cavite buo, di ba? Meron taga Las Piñas, meron taga Laguna, may taga Parañaque na sumusuporta. Kaya ito, walang kumbaga, teritoryo. Kaming Cavite lang dapat dyan eh. Minsan may ganun eh. Kami nag-umpisa niyan, dapat kami lang eh. Pangit yung ganun eh. Hindi, saka isa yung sa parang training rin ground para sila maganyak na gawin doon sa lugar nila. Pero kung itataboy natin sila, parang sa pera, walang kwenta yun eh. Hindi maganda yun. Kasi unang-una, Pastor, dapat hindi nagkakaisa tayo sa probinsya, kundi dahil sa saka unang-una, Baptist Day. Hindi naman Kabitenyo lang mga Baptist eh. Kaya, at saka yung Baptist Day, Baptist, walang general yun. Walang particular name. Hindi siya ng Bible Baptist Day celebration. Hindi sinabing Fundamental Baptist Day celebration. Yun kasi nga, nagiging maingat tayo ngayon kasi nga may mga ibang pastor na kasama natin na medyo pagdating sa Baptist, particular sila. Ayaw nila ma-involve yung iba. Pero nung umpisa, lahat basta Baptist, okay lang. Kasi merong mga ganito, kasi alimbawa, merong Baptist na ang pastor ay babae. Alimbawa, sa yung mga southern, di ba? Meron silang, di sabi, tayo naman ang leader, hindi natin sila tatawagin, patatayuin para magsalita, tayo leader eh. Parang church yan na bumisita ang believer, hindi naman tatayo yan para magsalita sa inyo, ikaw ang leader dun eh. Ikaw in charge dun eh. Di ba? Parang ganun din yung ating celebration. Kahit na sino pang Poncio Pilato dumating dyan eh, basta tayo naglilid eh. Di ba? Tayo may hawak ng program eh. Maging wag masyadong extremist. Masyadong extreme yung iba kasi eh. Di ba? Yung paniniwala nila, hindi nang paniniwala sa Bible yun eh. Kaya nga, kahit sila mayroong ganon, hindi na natin, tayo nga leader, tayo in charge eh. So, hindi na natin, Siyempre, pinangangalagaan rin natin yung principle. Hindi ito personalan, principle yun. Walang babaeng tatayo, di ba? Basta ganun lang tayo, principle lang. Hindi na pwedeng tumira ka sa mundo na hindi makasa taga-mundo eh. Di ba? Hindi ka pwedeng isolation. Ang turo sa atin, hindi isolation. Ang turo sa atin ay sa baba na lang. Saka wala nang dumating na pastor, sa atin, ilag sa atin yan eh. Alam nila, fundamental Baptist yung naglilid eh. Kaya nga, ganun nga, basta kung ano yung program naglilid, yun ang masusunod. Kasi, we are trying to please all men, but we cannot please them all. Diba? Kasi una-una, prinsipyo lang. Kahit kaibigan kita, hindi ka karapat dapat. Diba? Authority. Parang ganun yun. Basta prinsipyo pinag-usapan natin, walang personalan. Kaya kagalit mo yung isang church, hindi na ako atin, nandun isang immaturity yun eh. Diba? Pero mo? Kung lahat ng tao may kagalit yan sa loob ng simbahan, pag mayroong kagalit, di na magsisimba lahat, mawawalan tayo ng membro. Diba? Pero inaalis natin because of maturity. Mature na tayo eh. Dapat mahalin mo kaaway mo. Ako, hindi. Gusto akong gulpihin ng iglesia, hindi ako magulpi-gulpi. Kasi sabi ko, kung tinuturing mo akong kaaway, mahalin mo ako. Yan ang sabi ni Kristo, di ba? Di ba tunay kayo? Ibigin mo kung tunay. Marunong, di ba? Wise lang yan. Hindi kituloy. Kasapak na lang, hindi tunay kayo, di ba? Ang turo, di ba, ng Panginoon Jesucristo, ibigin mo kaaway, panalangin mo. Yun. Kaya hindi ka magugulpi. Di ba?
Ano yun? NIV yun eh. Reverse. Ah. Hindi, ito, okay. Meron binigay sa aking papeles dito. O, yung mga number nyo, kung tignan po natin kung tama. Kasi baka pag... yung venue nga pala. Yung venue nga pala. Okay, may suggestion na ang venue natin, ibahin naman natin. Kasi parang nagsasawa na kayo doon sa lugar eh. Okay. At mayroong isinadjust na isang magandang venue malapit kay Pastor Malabana. Ano ba yon? School, field, stadium o ano? Stadium po siya, tapos yung field ay ginagamit para sa mga provincial meet. Maganda. Yun, magaling. Yun. Doon sa covered area. Pero marami po when it comes to parking, kung ang pag-uusapan ay yung show of force na makikita kung marami talaga tayo. At ay, diba? Kasi pinagagalitan po yan ng mga meeting ng mga politicians. Pero yun, makukuha ba ng libre? Or may konting ano? Kasi public, ano ba yun? Government? Kasi ay yung paliparan to, national high school. Huwag natin i-consider yung laging libre. Kasi kung alam nyo, yung quality ng ating pagtitipon, pag lagi natin, ano yun, parang tayo mismo, kaisa na nga tayo, di ba natin makaya yung may bayan. Pag-itunan talaga natin, paganda natin. Ang pinito natin lang, Oh, siyempre. Government ba yun? Siguro lesser naman. alam muna natin kung magkano yung maganda talaga, para hindi na natitipid sa lugar. Alamin natin kung magkano yung magandang lugar na ako sa ating Best na lugar yun, sa taas pa. Wala nang magandang Yun. Dito paliparan yun. maganda yun. Open Open field po siya. English na Ibig sabihin, merong maiinitan. May maulanan o ano. lumabis po tayo sa Nasa labas na sila. Kasi, pagdating natin, hindi tayo hihingi lagi ng tulong. Tanungin natin magkano po ba kung kami gagamitin natin yan. Yan po ang ating tanong. Magkano po ba kung kami gagamitin? Kapag in-offer na, ayaw nyo na bayaran. Kaganyan. Ay, salamat. Kasi Vice President, siya yung President ng ito eh. O, pero wag natin siyang ano na ang natin. Libre ko ba? Ang talagang na natin, ano kayo kung magkano? Pag inalok na ng libre, ay salamat. Pagbibigyan na lang tayo ng usang so pumapayag ba kayo na yung venue yung sinasabi ni Pastor Malabanan, pwede mo ba masikaso, Pastor, para malaman natin? Kailangan ngayon mismo, kasi masyadong 2 buwan na lang, May 2. Tuesday. hindi naman po ako nag-suggest nito. May nakapag-suggest ko nakaraan na nakita nga yung lugar na malaki. Oo. Nagkataon lang din po na tayo, ako personally, ay yun po kasi yung lugar na yun ay nasasakupan ng paliparan ng National High School. Nagkataon din po na po ako ng Vice President ng overall ng lahat ng PTA. So, kaya pwede natin makausap yung pinaka-principal at saka yung nakakausap din naman yung barangay captain. So, maganda yung suggestion ni Pastor na pagpunta natin doon, hindi ang purpose libre. Pero pwede mo sabihin sa kanila eh. Pwede naman pala libre tayo. Hindi, basta ano mo doon, ang pasok mo doon, pwede ho pa kami makagamit. Di ba, Pastor, si Abraham, inalok ng libre. Saka yung, di ba, yung talaga, yung sulasyon niya, di ba? Sabi niya, baka isipin mo na bakit kumanda ang buhay ko dahil sa binila mo ako ng sintas sa sapatos. Sapatos na sintas. Hindi. So, Pastor, ikaw na mag-asikaso. Kasi kailangan ngayon pa lang masikaso na. Tatry ko. Pero, Para malaman naman next meeting. opo. Sa amin na next meeting. Okay. Sa inyo? Sa inyo? Talaga, ha? April.
Last week, Last week ng March. March. Tapos, hindi. Tama sa kanya. Kausapin mo pag approve na, dun ang last sa mismong venue. Andiyan lang po eh. Yung second to the last, Sa inyo. tayo kinukuha. Early ano, Ibig mo, 4 na meeting pa, ibig sabihin pa. Katapusan. March. pagkatapos ay First week. first week na Second week. second week. Tapos yung final, yung last. Second week na naman. Hindi kaya nga, second week. Hindi. Siguro, ang lagi magmimiti yung mga ano lang, yung mga committees. Hindi naman natin masasama lagi yan eh. Para sigurado lang. Huwag naman may. Susunod sa inyo. O sige, para makita kagad. Dagdaanan na namin. Bali, di third. Baka na lang, third week. Ng Itong March. Tapos first week kami ng O yun. Third week. First week. first week. O, tapos, dalawang dikit siguro sa March. Ay, April, o. Si Pastor Norwin, gusto rin mag-host eh. Gusto rin mag-host. Pero siguro pagbigyan natin si Pastor Arellano kasi nakikiusap eh. O yun. Second ba natin sila yung issues kanina? Mga kapastoral, yung kasi po, nung mga nakaraan, yung sinasabi nila na kinakailangan ipunan yung mga pastor. Actually, nagawa na po namin yan eh. Yung una. Yung gastos po namin, talagang ipunan namin, ay talagang meron din talagang hindi sumama. Pangalawa naman po naging issue ng ating sumunod na pagpipipon, pastor. Ang naging issue daw, bakit naman sinama natin yung mga hindi kayo baptist? So, ang ginawa naman po namin, hindi na namin inimbitahan. Hindi naman sumama. So, kaya po ang naging safe move natin ngayon, i-inform natin lahat, kung ayaw sumama, ay kung natin ulitin. Yung sasama, doon tayo nakikinig. Hindi sila kung anong meeting na yun. Oh. Meron na po ba tayong kopya ng lahat ng kumbaga meron na written, kailan po ang susunod na meeting? Sa kanila. Third week. Third week ng March. Kasi kung napakaganda kung lahat, as soon as possible, magkaroon namin lahat ng video na positive na, mabigyan ng kopya ng purpose, No, sa pag-meeting. lahat meron na. Para bago pamigay sa lahat ng hindi makarating sa mayo, masuri ng lahat ng tanong, para bago pa pamigay, may pinaplan siya para bigyan mo. Pastor, ilalagay, i-indicate na doon sa sulat kung anong purpose ang gagawin lang. Para, kasi miski ako, ano ba purpose ito? Ba't ako atin? Di ba nag-uusapan? Nag-uusapan ako sa purpose na Pastor, dapat po lang tayo na po. Kasi may hawak, hindi namin ma-review. Dapat po mabibigyan ngayon, may pa-series ngayon, bago mag-uwian, dala na natin lahat. Next meeting. Tapos po sa susunod na meeting, siyempre, napag-iisipan yan eh. Napag-iisipan. Para sa susunod kong meeting, kung sa kanino man gagawin, hindi na isip na tayo. Pwede natin galawin yan, kung may gagawin pa ba. Pangalawa po, kung sino man po yung mga mag-iipon, ay mag-ambag-ambagan para 50 pesos, 100, ano ba?
Yung budget. Pero yung po kasi ni Tia Pastor, sinesettle down lang po namin yung nakaraan kasi ang unang naging Paul, decision nun. lumakad ka na? See? Meron dyan? So, balik ko lang sinesettle down lang po yun, yung sabi, bakit hindi mag-ikot? Hindi nga lang po ikot ang ginawa namin nagpadala pa nga po tayo ng mga representative sa bawat. Saka may sulat din kayo, di ba? Opo, talaga sarili pa ako namin, Pastor. Opo, sabi ko yan. Opo, tapos nung sumunod naman ng issue, dahil pinipitahan din natin yung ibang mga baptist, sila Bible baptist, kasi issue naman po, hindi naman sumakas pa dahil parang naging illumination naman kasi. Which is, yung sumunod natin, yung pangatlo, hindi na nga natin sila inimbitahan, pero hindi pa rin naman sumama. So sabi ko namin din, ang issue, actually, is not yung issue nila, kung hindi naman talaga sumasama. Ngayon, kaya nga ang akin na lang ngayon, para walang samaan loob at walang issue, yung sasama na lang, amen, yung ayaw talaga ko natin pilitin. Pero hindi natin. Para lang po kasi maging clear yung issue ng hindi tayo implementan. Kasi yun po talaga rin yung issue ng Ben. Yung unang kritika, pangalawa, i-criticism. Kaya isa po siguro sa ilalagay sa letter, ano yung hindi natin gustong pasukin? Ito yung gusto natin gawin, ito yung hindi natin pinapasok, ito yung hindi natin gustong pasukin. Ang politika, hindi natin gustong ibig sabihin dito, pero meron naman tayong pwede pagkaisahan lahat. Yung naman yun pagkisa naman tayo, una, yung gospel na dinala ng mga Baptist. Oo, kasi kung lahat ng pagturo ng Baptist, pagkakaisa natin, baka tayo din dito, hindi ka pagkaisa. Sa totoo Kaya hindi po natin pagkakaisahan lahat ng aral. Saan naman tayo pwede magkaisa? Halimbawa, tingnan niyo yan, meron tayong campus ministry. Bakit lahat tayo gusto magkaisa at mapasok natin ang campus? Di pwede magkaisa po natin ang Baptist. Ay, ganun din yan. Kaya dapat kumaliwanag, ano yung hindi natin pinapasok? Nakalagay din po doon para maliwanag. Ano ang hindi natin ibig sabihin? Anong ibig natin sabihin? Anong hindi natin ibig sabihin? Indicated po sa letter para pag nabasa nila, ay hindi naman pala. Ito pala ang gusto niya. Pero may mga tanong silang negative Baka ganito, baka ganito. So parang ganito, non-partisan, yun ay pag-meeting ng core. Kung sino yung core na nag-meeting ay pag-meeting ng core. Pero yung una, non-politics. sa akin na politics, kasi dahil hindi ko lang dumating hindi naman siya sa dyan. Siyempre, yung respect naman, sige, pastor natin yan. Hindi. Siguro ganito, mga pastor, lahat tayo naturuan naman ng Bible. Hindi nawawala talaga yung personalan. Kaya dito sabi ko nga, principle ang pag-usapan natin. Principle, di ba? Kasi pag personal, galit ako sa kanya. Nandun pala siya, hindi na ako lang atin. Nandun pala siya. Personal yun Kasi alam niyo po, minsan, sa totoo lang, may mga nagkaka-interest na sila. Yun talaga. Di ba? So ako po sa tingin ko lang, total pinangunahan nyo na, tuloy-tuloy. Yun, tama yun. Yun, tama. Hindi. Kaya nga, pastor. Wala nang personalan to. Wala nang figure dito. Magaling na manguna, bakit kayo magagaling? Kumbaga, ito purpose-driven to. Hindi to personality program or basta ito purpose-driven. Maturity lang yon. Yung iba. Sumanggap na lang tayo ng mahal, suggestion makakaganda, pero kayo na, Pero, suggestion lang naman yun di ba? Tayo pa rin na maglilid. Ha? Program pa rin tayo. Kung ano yung nabuo natin, kasi kahit na sinong magaling magsalita o kilalang tao magsalita, hindi na mababago yung program natin. Tama ba? Kung gumawa sila ng sarili nila. Di ba? Kung ayaw nila sa atin, gumawa sila ng sarili nila. Yun naman ang uso sa baptism. Division makes multiplication. Siyempre. Saka hindi maiwasan matanong kayo, ano ba yan? Kahit wala kang letter, alam nyo na, di ba? kasi basta tulad ng ginagawa sa Sariaya, yung ba itutuloy pa nila doon? Sa southern part, all day, you'll invite them to join here.
Hindi na, Pastor, kanya-kanya na. Kanya-kanya. Kasi mahirap, masyadong malayo, yung gastos, yung ano. So, oh, yun. Hindi, itong atong mga suggestion na magaganda naman yung suggestion na itong ilagay natin sa brochure sa ano. Para alam kagad nila kung ano talaga. Sa saka siguro, sa ating mag-EMC, kung sino man, tayo, matalo lang yung siguro, kagaya sa suggestion ng kapatid, may nasa teritoryo tayo dito sa politician, gusto pupunta. I-inform natin sila ng mga kapatid na with all due respect lang, pero hindi ito politics. Oh. Ano lang, siguro, dapat na natin yung ganun. Oo. Kasi pag nainig mo ng politicians, ayan naman sinasabi ko, siguro nabigyan si Pastor ng isa nito, kaya yun ang nangyayari. Ito parang ito, non-politics but we respect the government. Non-ecumenical but we respect other faith. Parang ganun. Yun, ganun. Kung sa dasma yan, But- pwede ba tayo maglagay na ng kwan dyan, media? Kung magko-cover no, para ilat-hatak. Kasi sa dasma, meron May media ka, di ba? Ito, may media to. Media. Yeah, may media yan. Mababanggit ko lang kasi noong nakaraang meeting natin, pagkatapos ng meeting, kinausap ko si Pastor Luisa. In-inform ko siya kasi meron nangyayari sa amin na ikakasal. Taga-Davao yung kanyang mapapangasawa. At ninang nila si Hanilet Duterte. Nung nalaman ko, kaya pala nila kinukuha, dahil si Hanilet ay Baptist. So, tumawag ako sa Davao para confirm kung anong klaseng Baptist. Chinese Baptist Church. Kasi ang nag-donate ng building ay Chinese at most of the member ng church ay Chinese. So ngayon, niyayaya ako bilang pastor na itong lalaki na dahil member, dun kasal para makuha si Hanilet na maging inang nila. Medyo parang hindi yata pinahintulutan ng Diyos. Itong April, dito sila pupunta sa church para dito kasal. Kasi dito, para kung hindi, makukulo kung magkakasama. Ngayon po mga kapatid, itong ating Baptist Day, kung ano yung magiging outcome nito, babase po kami sa attendance ng ating Baptist Day. At ipipresent po, gagawa namin ng paraan na makatap yung Hanilet para makausap ng national. Pupunta po kami after ng wedding doon sa Davao para makausap si Madam at mailapit yung purpose ng ating Baptist Day sa ating presidente at ipakyat. So, ano lang doon mga kapatid, mga pastoral, panalangin natin kasi gusto naman natin makilala tayo, ma-recognize. So, ito, bago man lang kung pahihintulutan ng Diyos na matanggal si Duterte ng makarating tayo, makausap, para magawa ng patas, maipasok sa mga agenda nila yung ating purpose ng Baptist Day. April yung dating niya, ikakasal. At yung ating ni Duterte, yung na-interview nung nakaraan, isa sa suki ng babae na mapapangasawa doon sa kanyang salon. May pinakamalaking salon sa Davao, ito yung mapapangasawa ng aming member. Tatlong beses ko na po Well, papasok na lahat doon yung ating mga iniisip na mga di ba, mga plano natin. So, kasama na yan. Pero, sabi nga, hindi naman ganun kabilis yun, kadali. Kasi ngayon, pinapayagan na ngayon lahat ng gobyerno natin. Yung mga Muslim, dating walang Ramadan, may Ramadan na holiday. Di ba? Mga iglesia, meron na rin. Ha? Sa Badista, lahat na. Tayong mga Baptist, itchapera ba? Tayo sa Pilipinas? Parang ganun di ba? Kasi hindi tayo kumikibo. Yung hindi pagkibo, pagsang-ayon yan. Hello? Pag, kumibo na tayo. Yun nga, kahit wag mo nang asahan 'yon. Basta malagay, tuloy natin 'to. Basta magkakaroon to ng tinatawag na impact. Kung ayaw nila, di impacto.
Ano, sir? Ibrisyo, tama. Makipag-ugnayan ka, pastor. Ikaw naman yung kayo makipag-ugnayan ka dito. Hindi, siguro maganda nga. Ilagay na nga natin doon lahat sa his letter. Basta ito ay non-politics, but we respect authority. Non-ecumenical, but we respect other faith. Parang ganon, di ba? Oo. But we respect your faith. Ganon. Kasi ganon naman sa Bible, di ba? Ay, wala. Hindi. Ang unity natin sa langit na lang. Sa langit na lang. Alam mo, para tayo mga doctrinal to eh. Meron naman tinatawag na instantaneous. Meron tinatawag na progressive. Meron ultimate. Hanggang dalawa lang tayo. Yung ultimate, sa langit yun. Ganon din yan, kahit dito. Progressive to. Nasa progressive tayo. Hindi natin maatin yung perfect. Tandaan nyo, wala kasing perfect na pastor eh. Walang perfect. Diba? Walang perfect na pastor yun. Kaya ganun yan. Kaya, kung lahat yun, ang iisipin natin, para i-cancel na natin to, para ma-discourage tayo, ay hindi tama. The service must go on. Diba? Despite. Yan, ganun yan. Kasi leadership ang kailangan natin dito. Hindi kailangan dito yung duwag na leader. Kailangan natin yung marunong na lumaban at tumayo sa tama. Kaya sabi ko nga, hindi ito personalan. Kasi kung personal pag-usapan, ang dami natin personal mga kung ano-ano eh. Di ba? Pero kung prinsipyo, walang mananalo dyan. Di ba? Kaaway kita. Dahil kaaway kita, hindi na ako dadalo. Mali yun. Kaya kaaway kita, iibigin kita. Prinsipyo. Di ba? Nasa Bible yun eh. Di ba? Baka sakali pag inibig kita, magkasundo na tayo. Di ba? Yun ang paraan eh. Binabaliktad kasi natin yung prinsipyo kaya walang mangyari. Ituloy natin yung mga prinsipyo na natutunan natin sa Bible. Tandaan nyo, walang pinakamaganda kundi yung prinsipyo. Pinupulaan tayo, sinisiraan. Patunayan mo na hindi totoo yun. Ganun lang yun. Ako ganun eh. Lahat ng klaseng paninira, okay lang, walang problema. Normal lang yan. Kasama yan. Ang Diyos nga eh. Hindi exempted eh. Ako pa. Pero challenge mo yun. Huwag niyong tanggapin problema ang anumang bagay. Kasi tinatanggap problema ko to eh. Paano ko kaya lulusot? Hindi. You take those problem as challenges. Kasi pag hinamon ka, challenge yan, extra challenge, nilalabas mo yung yung the best mo eh. Di ba? Pero pag problema, hindi lalabas yung best eh. Ang problema, madi-discourage ka eh. Pero kung challenge to, challenge of faith, challenge of your di ba? Position bilang tumatayo ka sa prinsipyo, tatayo ka yan. Hindi ka matatalo. Di ba? Ganun yun. Normal lang na may kaaway tayo, lahat tayo. Kasi hindi ka na kailangan maghanap ng kaaway, may kaaway ka na kagad. Tumayo ka lang sa tama, may kaaway kang mali. Tumayo ka lang sa totoo, may kaaway kang sinungaling. Di ba? Tumayo ka lang sa mabuti, may kaaway kang masama. Anong tatayuan mo? Hindi ka na lang tatayo? Mali naman yun. Gumawa ka ng mabuti, mamasamain. Gumawa ka ng masama, lalong masama naman. Anong gagawin mo? Wag na lang kaya. Kaya sabi sa Bible, do not be weary in well-doing, for in due season you shall reap. Di prinsipyo, di ba? Tayo ka pa rin. Sige, okay lang. Ayaw nyo sumuporta, ayaw nyo tumulong. Basta kami, we must go on. Di ba? The service for God must go on. The celebration must go on. Diba? Hindi naman natin sineselebrate yung pang-sariling personal natin. Sineselebrate natin yung church ng Panginoon. Diba? Hindi naman atin to. Ba't parang tayo may-ari eh. Hindi kasali yung church ko dyan. Wow, church niya. Diba ganon? Hindi ko isasama yung mga member ko. Wow, member niya. Nasaan na si Kristo doon? Halata mo kaagad eh. Walang mature eh. Maturity. Amen? Habang tumatanda, dapat mga kapatid, ito
Ito, habang tumatanda tayo sa ministry, meron tayong pinagkakatandaan. Ang ibig sabihin ng matanda, hindi yung ulyanin o ano. Yung maraming natatandaang tama. Yun ang ibig sabihin ng matanda. Nakuha nyo? Ha? Kaya dapat matandain tayo, hindi matanda. Diba? Kaya nga sa Bible, ang kinukuhang advisor, yung matatanda eh. Dahil yung bata walang experience. Wala pang masyadong alam. Kaya nagugulo ang mundo, mga bata ginagawang leader, ginagawang, di ba sa Bible, dati ang panahon, nagagawin leader yung bata, yung babae. Ngayon, masisira ang takbo ng mundo, di ba? Okay, nangyayari ngayon. Kasi prinsipyo, back to the principle, back to the Bible. Di ba tama? Kaso tayo, preach lang tayo ng preach, hanggang preach lang. Pero sa actual application, minsan hindi eh. Ang galing lang tayo mag-preach, pabonggahan ng preaching eh. Pero sa actual, tingnan mo, suriin mo, wala lang. Unity ng unity, siyang unang-unang kumakalas. Preach ng love, siyang unang-unang puno ng galit. Di ba? Ang labas natin, hypocrites. Kaya, mga kapatid, ayusin lang natin yan. Maayos naman lahat yan. Kasi, at sa biyaya, tulong ng Panginoon, lahat naman magiging maayos, di ba? Siya maghahanda. God will make a way. Yun lang yun eh. Kung ayaw nyo, di wag nyo. Di naman kayong tao lang, di naman kayong baptist lang, di naman kayo pastor lang. Ba't marami dito? Open. Lagi naman open tayo eh. Hindi natin sinasarado pinto. Kung ayaw nilang pumasok, wala tayong problema. Sila may problema. Open ang binto eh. Kung lumaban. Paano mo ayaw magturo? Hindi tayo, pero hindi ako pwede makapag-fellowship sa iyo. Pero hindi tayo magkaaway. Pero hindi ako pwede makapag-fellowship sa iyo para pakubuhin mo. Kaya nga dapat talaga matuto. Bawat karanasan naman natin may dahilan eh. Mayroong pagtuturo yan eh. Kaya lang iba hindi natututo. Di ba? Dapat mayroong tinatawag na change. Change for the better, hindi change for the worse. Yung iba, change for the worse eh. Siguro next meeting, Pastor, gagawin pa. Pero as soon as possible na meron kaming magawa na, dadala na namin yung mga malalapit, yung mga mayroong, para mabilis. Diba? Ito naman eh, kaya meron tayong mga... Pastor Malabanan, 3rd week of March, 1st week of April sa'yo. Last week of April. Riano? Ng April. April yun. Hindi. Teka. Hindi kaya last sa kanya. Baka doon pa magkaroon ng problema. Lalong imbis na, before, dapat siya ang first week, ikaw third week. Siya, Diba? Delikado yun. Hindi nawawala yung last minute na gulo ng diablo eh. Kaya dapat maging maingat tayo doon eh. Diba? Kung kailan planchado, sabay biglang isang ano lang, last minute pa kung bumanat yan eh. May 31 pa? Di 31, doon tayo sa venue. Hindi, usually 31 ng March. Kasi Every other week? Sige, bahala. So yung 31, pwede natin i-request iba. Hindi, sino ba? Pastor, sa inyong LPG, di ba? Di ba natin isingit doon yun? LPG? Oo. Kasi sinasama naman natin sa prayer yun. Kasi nandun rin yung mga pastor ng Cavite. Nagkakausap kasi kami, nagkakausap na ni Pastor Ujaw.
magkausap kami, sabi niya, kapag LPG lang. LPG lang. Kapag to the Jupers lang. Kung Baptist Day, Baka nung nakaraan, yung LPG, Mission Conference. Oo nga. Oo nga, pwede mo sabihin yun. Tama. Hindi, saka ito Baptist Day. Wala tong organisasyon na walang grupo to. Hindi katulad yung IBMA, diba? IBMA. And grupo na yan eh. Ito hindi naman grupo to eh. It is just celebration eh. Na pangkalatan. kasi, At paano kung mag-withdraw sa rito, sa Baptist Day? Biblikal. Huwag ka naman pala personalan. Ito sabi sa Biblia, ibigin mo kaway mo. Actually, nagkakausap ako. Gantihan mo ng mabuti ang masama. Hindi ko pinatansihan. Pinapadama ko lang siya na mali siya. Ayun. Ano, kakausapin natin. Hindi, pwede mo kausapin yun. Kasi karamihan naman ang dumadalo rin dun eh, di ba? Ma-attend rin sa Baptist Day. Baka hindi lang niya naiintindihan na mali yung sinasabi niya. Kasi, tinan mo ilalagay niya kung LPG. Kung, ano yun na? Baptist Day. Kung, the Jupers. Pero, yung LPG. yung Baptist Day, hindi naman ito eh. Hindi naman kagaya sinabi niya, hindi naman grupo ito eh. Ano ba problema doon kung itong i-announce natin, i-invite natin na isingin ko pwede, isingin ko. Oo. Oo nga, nandun lahat yung mga pastor. Eh. Kakausapin natin si Ron, para at least, ma-inform natin. Kasi, sabihin ko, galit ka. Oo, sige mo. Ano naman ang problema ka? Naninimbang eh. Ito binibigyan niya ng separasyon ngayon, di ba? Pero bakit yung nagkaroon ng mission conference kasabay ng LPG? Ibig sabihin, meron kung di parehas niya. Parang bias. Hindi niya ko dun eh. Di ba? So, baka doon, maliwanagan niya, ay mali nga pala ako. Diba? Yung kung grupo na natin, Sakal, prayer yun eh. Pinagpipray natin to eh. O, di ba? Di ba? O, yun nga, pati Baptist, yung aim, di ba? O. Ako ng announcement regarding Baptist Day kasi nagkausap kami doon eh. Ayoko naman ma-offend ko siya. Pero tama yung sabi mo. Bakit pinasok niya yung conference doon sa Juan? Saka isa pa. Ito, di ba ang purpose ng LPG, yung maging Baptist O yun, province? sinabi ko O, sa kanya yun. paano magiging, kung di tayo nakikipag sa Baptist Day? Di ba? Tulungan niyo na lang ipag-pray ko kasi ako sabi ko siya para yung ma-settle natin. Answer prayer na. Hindi na kailangan. Hindi, magiging bias nga yun sa kanya. Sinabihan ko rin siya minsan eh. Noon. Pangkalatan to. Basta Baptist ka, gusto mong makipag-celebrate, celebrate tayo. Kung ayaw mo, di maging malungkot ka. Ganun lang. Kaya nga celebration, masaya, di ba? Okay, ayaw mo sumaya, bahala. Happiness is a choice. Di ba? Ganun lang yun. Ayaw mo sumaya, ayaw mo makipag-fellowship, soloista ka, wala kang... Ganun lang naman, di ba? Ang di sumasaya, walang pakikisama, soloista. Eh kung ayaw nilang magsama, ayaw nilang magsama. ang LPG, once a month, minsan twice pa. Diba? Ang Baptist, minsan lang isang taon. Hindi pa pagbigyan. Dok. May doktor ba tayo? Sabi ko siya, dapat may doktor dito. Pasensya na kayo, ganyan yung mga matatanda. Masyadong emotional. So, ayusin ko lang yung schedule natin ha. Ulit. So, third, 17. So,
So March 17. Pwede pa tayo sa March 31. March 31. Okay, tapos, So March 31, isang, pwede siguro sa amin, March 31. Then yung third week. Third. Hindi, wag na siyang 7, wag na April 7, April 14. Second week na yun. April 14. Second week na yun. Oo, second week na siya. Tapos ang last day, April 30. Oo, ganon. April, Hanggang 31 ba yun? 30? 30? April 30, yun. Yun sa venue na yun, dapat. Yung 30. Sa venue na yun. Ah, malapit-lapit. April 28. Hindi ba pwede sa inyo? April 28 Yung- yun. Yung last na meeting natin, April 28. April 28. Oo. Anong araw yun? Di gusto niyo, kung gusto niyo, yung April natin, weekly na siya para sigurado tayo na mapag-uusapan natin. Di ba? Weekly na siya, pwede na. Hindi mo makarating yung iba, at least yung mga representatives. Weekly. Anong Muslim day yan? Friday? Friday lang siya, Friday. Tapos meron tayong LPG, Thursday. Thursday yun eh. O, pwede natin Key Pastor Malabanan sa March 17. Kanya? Eric. Kay Eric. March na yun, March na yun. Hindi, nangyari yan kay Pastor Malabanan. Di ba? Ito, conference, tapos LPG, tapos Baptist Day. Doon nga tayo. Nung magkausap kami, yun ang sinabi niyo sa akin. Oh. So, mas gusto ko kung LPG lang. Pagka to the due first. Mahirap kasi kung LPG tapos to the due first. So, ayaw niya nung ganon. Pero meron tayo, nung nasabi niya ngayon, conference, bakit pinasok Oo. ng conference, di ba? Hindi, saka hindi naman madalas to eh. So, at least meron tayo. Kumbaga, kailangan lang. O, kaya pwede na. Pero kausapin ko muna. Necessity. Necessary. Kasi siya naman ang nag-lead sa LPG. Kaya siguro kung mag-withdraw talaga siya, ewan ko lang si kaibigan, baka mag-withdraw na rin. Buti pa kayo nagwi-withdraw. May mga deposito kayo. Yung magpapahinga lang, ewan ko lang kasi ilang taon na yung pahinga eh. May mga deposito to, kaya may mga withdrawal. February lang muna din. So February 17, gila Pastor Labanan. Tapos, March pala, March 17. Tapos, ang sa amin ay March 31. Oh, sa amin, March 31. Tapos, ganito rin po. Maga, 9 to 12. Tapos, 14, Arellano na. April na yun. O gusto nating weekly na tayo, 7, 14, 21, 28. Yan na yan, apat na yan. Kasi si Pastor Norman Cruz, gusto niya rin magkaroon ng Kanya. po sa kanya. Magpapakain din yun kasi kararating na magagani na yun. O di sabihin natin, 7 sa kanya. 7 sa kanya. March 7? Pastor Norman, oo. March 7? O, March 7, ay April na yun. April 7. Tapos April 14, sa inyo. O, siyempre, ikaw nag-lead din. Mas mabay na. Siguro, Pastor, merong update yung mga Oo. Tama, ganun talaga. Maganda yun. Hindi, di ba ang last meeting natin sa venue? Yung tama, yung 28, ito na yung pangkalakan. Venue. Tsaka yung Pastor Roliniano, kailangan marami tayo doon. Magpapakain daw siya. itanong mo naman, magkano ba kaya siya? Ayoko magkaroon mali siya. Hindi, ayoko magkaroon na siya ng mali siya. Malaysia. Ako naman, ayoko magkaroon din tayo ng mali siya. Baka naman tayo doon,
conference, kaya lalaro tayo. Hindi ka talaga. Hindi kasi sabi niya, mag-mention ng isang speaker para about Timothy. Bakit may speaker? Isang matandang kwan para mawala yung kwan. Wala problema doon. Para tutulong tayo. United naman tayo. Oo, para magkaisa. Kaya para makatulong natin siya. Hindi nga kami sabihin ito. At least sure, parang pati na lang na pamiliwanag natin. Hindi naman, ayaw pa naman makipagtanong tayo. Tatalaki sa akin. Ano yung sabihin? Ito lang nasa isyo. Nagpupunta tayo doon. Para lang ayusin yung i-polish yung And since tayo, parang ito na sa speaker. Ay, parang baka meron isa pa. Parang itapat niya sa isang page na meron siyang aktividad. Parang gagamitin tayo sa attendance. Audience. Oo, siyempre, magkakausap. Hindi, Pastor. Ganito. Kung tayo pumunta doon, huwag siya magbigka sa akin. Punta tayo doon, wala nang problema eh. Kung Venue lang siya. Venue. venue siya, bakit kailangan mag-invite ng speaker? Wag ako. Kasi naman pwede sa kanya. Kasi kala ko gusto niya ng tanong. Meron siyang page ang gusto mo niya. Kasi kung ibubukas to, ang page niya, malalaman mo Ano? Nagkakaroon tayo ng baptist meeting at i-unify natin yung buong kapastoran ng mga gawain. Pero ang iba sa mga pastor, hindi nagkakaunawaan, meron mga hindi pagkakasundo. Kasi pumapasok doon yung hypocrisy, nagkakasama doon. Pero gusto niya itong ayusin. sa meeting kasi ulit ito, meeting pa lang ito. Hindi na kasya oras. Pagka may preach yan, nilalagay siya. Wala nang preaching. Parang ganun ba? Bakit hindi ka na pagbigay ng unit kaysa magsasalita? Correct. Walang makasagot sa sasabihin mo isa. Hindi tayo makakasagot doon eh, kasi nasa preach yun. Sabihin, pero Kagaya yung one minute na nakaraan, nagtuturo ko ng karakter. Hindi naman ibig sabihin may karakter ako. Ano, makakasagot doon? Tsaka pastor, yung last natin yung baptist day, si Pastor Relian mismo ang unang umalis. Hindi nga. Kaya kung sumalis yun ang preso, tapos yung mga nandoon, ito, huwag nyo na makakarating ka kanya. Si Pastor Sandal nandun. Nandun siya mag-focus. Mag-speak ka, magkakawin yan eh. O pero nagkakaisa sila ito, di ba nag-focus yun? Hindi naman. Wala naman ito lang yung focus yun. Hindi, overcome yung kanilang personal. Nagkaisa sa baptist day. Yun ang maganda. Na-overcome sa baptist day yung sa mga nanonood. In-overcome nila yun. Para sa mga pero makalit na. Paano kung hindi focus yun? In-overcome nila. Hindi natunan ng tao yung ako. Kaya umalis. Ayun ay pag-pray Pero natin. hindi naman. Bakit ko? Hindi ko kasi nilapitan ko eh. Aalis ko siya dahil meron ko siya special meeting. Pero kung yun ang sinabi niya, Brad, kung yun ang sinabi niya, at hindi yung sinabi sa iyo, Mali yun. meron pagkakaiba. Hindi, tinig na rin eh. Sabi ko nga, Ayaw ko din naman ito. Huwag na naman Ang ibig sabihin na, next step, pwede kasi parehong totoo. Pwede parehong totoo. Kaya huwag na tayo hapon. Kasi sabi ko, may hindi parehong sinabi sa iyo at sinabi sa iyo. nung katabi kami, sabi niya, Brad, aalis ko na ako. Parang pinigil niya namin sa kanya. Parang let. Yung dinig ko. Pero sa sumasagot ko. Kasi kung ang importante dito, nagpo-volunteer si Pastor Adrian, which is good. Pero dahil siya nag-host,
preaching, conference. Hindi, saka yung salita niya, maglibig ka ng matandang pastor. Eh, ang kakilala niya, ang kakilala niya matandang pastor, ito, Pastor Porto. Abante. Arias. Yun yun. Tapos sabi ko, Hindi pa tayo matanda, kaya hindi tayo imbitahan doon. so ito na lang gagawin natin. Pagdating ng April, weekly na siya, every Friday na. Kung di man makarating yung iba, yung mga Officer. officers niya, mga committees, ang Ibigay mo sa kanya yung schedule ng ating meeting. Oo. Initingan din natin eh. Ating ba siya? Yung meeting niyo. Committee siya. Ito po yung schedule ng meeting ng Baptist. Para Pwede nga natin kung gagawin siya. Kasi kung gusto nyo talaga mga maayos talaga, gagawin siya. bago sa kanya yung meeting, nakalagay din yung schedule sa kanya. Patatuloy natin siya. Din. Di ba nakarap pumunta? Action speaks louder. Ayos. Hindi pala ako pa yung kakainin natin. Chicken. Pinagdadaan. Maraming bigay sa ganitong sitwasyon. Pero, Tayo, mga tao pa rin, tayo gusto. Kahit naman kayo. Minsan, metro, normal lang yan. Pero, ako naniniwala. For example, kaya ko, ako, yung mga problema ko, dahil ako medyo hindi naman ako senior pastor, ang ginawa ko talaga sa kanya, ginawa ko siya. So, ano po ang problema niyo sa akin, mahal ko kayo, pinatulog ko sa inyo. Pero po tayo mag-usap. Nag-usap kami, may mga issue siya, nag-usap kami sa sakyan. So, akala ko na-settle down. Hindi lang naman yun. Kasi yung lalaki ko lalaki ko sa akin. Pero sasabi ko lang po sa akin, walang problema kasi pag pumunta ko yung paredes, dumadaan ko sa kanya. So sa akin, una, kung masama na lang sa akin, alam mo masama na lang sa'yo eh. So para ako manalog sa Panginoon. Ako lang kasi, pag nakakita ko, palpa ka, ika, hindi ka. buti nga si Ampalpak, hindi ikaw. Yun na lang isipin mo. Kasi ako ang nag-aawa eh. Hindi ako pinag-usapan kay Senyor eh. Kaya pinag-usapan ko yung mali eh. Yun, tuwid yung mali, no? Ayusin natin. Tama. Protection na tayo. Tama. Isasama mo doon si Juan, Brada, si Luego. Isasama mo yun. Paredes. Kasi po mga kapatid, ang naging issue po kay Arellano, ganito po. Nagtakbuhan kasi sa akin, kasi po kami, ako ang napapagkatiwalaan ni Pastor Arnold Arellano nung umaalis-alis siya papuntang Amerika at China. Ngayon, nung magka-problema siya, nung kanyang mga misyonary, tumakbo sa akin yung mga misyonary, si Brada, si Sinapo mo, Luego, sinapo. lahat. Ang sabi sa akin, Pastor, pwede po bang kayo mamagitan? So isang araw, inimbitahan ko siya sa graduation namin, siyang speaker. Pagpasok niya sa office ko, nakita itong mga tao. Umalis ka Sabi agad. sa akin, wag mo niyo akong lalapitan, wag niyo akong kakamayan. Sabi ko, Pastor, tika. Gusto po nilang makipagkasundo sa inyo. Eh sabi niya, kung gusto nilang makipagkasundo, alisin nila ang kanilang mga simbahan at bumalik sa church. Sabi ko, Pastor, hindi naman po pwede yun. Kasi, para bagang nagpamilya, iiwanan yung kanyang pamilya at babalik sa tatay. Eh, hindi naman po ganun. Pero Pastor, handa po silang magpakumbaba sa inyo. Andito po ako namamagitan. Ay, Brad, ikaw, nagkikater ka ng rebelde. Yun ang banat ko sa akin. Yun po ang naging issue doon. Pero, nasettle down naman na kami. Wala nang problema.
Ngayon, yung sama lang yun ng loob, siyempre, si Luego, nirescue ko. Yung mga Ibrada, nirescue ko. Dahil nakita ko naman mga tunay na missionary. O, yun lang naman ang akin. Pero hindi ko kiniter. Kaya, nung tumawag ako sa kanya, wala ako sama ng loob sa kay Arellano. Bakit? Wala naman ako karapatan sama ng loob sa kanya. Bakit? Sa kanya nga ako natuto ng maraming bagay. Napakatalino yung tao niya. Napaka-professional yung tao niya. Magaling yung tao niya. Matututo kayo sa kanya. Kaya lang, ang ano niya, ihahawakan kayo pag napahawak kayo. Ay, hindi ako pumayag na gano'n. Pero napakatalino po, napakagaling na pastor na siya rin yan. O, magaling yan. Matututo tayo sa kanya. Sabi ko, Nasa kanya na nga. Sa pang-issue din natin pag-usapan, ito bang celebration natin, magko-contribute pa tayo ulit? Siyempre, sa venue. Magkano? Hindi yun. Hindi, may amount ba? O... Depende nga, ano ba yung pagkakagastusan natin? May po... Ano yung pagkakagastusan natin? Hindi, alamin na. alamin muna pala natin. Kung magkano yung pondo. Magkano yung pondo? Magkano muna yung pondo? Magkano yung iwang pondo? Balance. 6,000 ang meron pa sa Oh, akin. meron pa pala eh. Oh, so, meron pa tayong dapat mag-contribution. Hindi Hindi natin nga, alam depende kung nga magkano. sa ano eh. Ano ba yung tarpaulin? Hindi, yeah, hindi, babuting sabihin na para Doon sa makapag-prepare 6,000, sila. pwede ng tarpaulin doon. Makapag-prepare itong mga pasto kung mag-aambagan ulit. Miski pa paano. Hindi pa po kasi namin kayo, namin kayo sa kakakot. Dapat nga maliwanag mo na kung ano yung pagkakagastusan natin. Tubig, ilaw, pero Para sa principal at sa Yung letter, kakagastusan yan, magpapapotocopy, maraming photocopy yan. Doon muna. Dapat, yung letter para sa lahat. Letter, request letter. Yung letter. Para sa principal o doon sa barangay captain. Paano? ano siya? Request Siguro letter. manggagaling na sa'yo. Hindi, ang maganda kasi sa group tayo. Parang may showcase tayo na nakaperta yung mga kapastoral na ito po yung mga Hindi pastor nga. sa Cavite. Gagawa ka, di ba? Oo. O dahil ikaw ang taga roon, ipirma lang kami. Hindi nga. Hindi kailangan talaga yung letter doon eh. Tignan mo, kung manggagaling sa amin yung sulat, hindi naman kami takwan doon. Walang dating. Hindi pinala eh. Pero yung pirma namin, oo. Eh, nakalagay ito, Baptist ano, yun nga, Baptist Day, nakalagay. Oo, tapi. Lettered ng Baptist Day. Eh, gawin mo na Tanong yung mo kay letter ng Joe. sa inyo. Kay Pastor Joe. Joe, meron ba tayong letterhead? Wala. Sa Baptist Day? Meron tayong Baptist Day. Baptist Day. Pastor, pwede naman yung letter din sa inyo eh. Tapos, Ilagay natin yung, payag po ba kayo mga pastor, yung mga pangalan nila? oo, pipirma yan. Pipirma kayo para may showcase tayo pag binigay natin. Tama, This is oo. the pastors of Cavite. Oo. Hindi, kung sino lang yung mga committee. Sa committee, parang hindi naman namin. Committee lang. Sa committee, tatlo lang ang ayos na yun. Baka kulang ng 10 andun, bond paper. Formality. Oo, ang officer lang. Committee. Para hindi na masyadong maraming nakadigit yun ang pangalan. Iba sa nakalagay naman ito yung Baptist Ano natin yung ano? Baptist Day. Kung ang halimbawa lang yung mga nagtitinda, Ayaw. kasi nagkakaroon tayo ng ambulant vendor eh. Ang mabigat, yung nasa loob ng mismo, yun ang nagtitinda. Kaya imbis na nandun sila, wala eh, nandun, sila pa yung maingay eh. Hindi, siguro sa mga... Dapat, Kung ano lang, kung memorative lang po yung kanilang Sa labas. memorative po, okay po yun. kung memorative. Martial na lang siguro ang ba? okay, sa labas lang sila, huwag sa loob. Kasi minsan Wala sa nangyayari, loob. Pag pagkain, sa labas. Hindi, o kaya naman, kung malaking lugar, mag-designate isang lugar, dyan lang Oo, lahat. oo, tama. Tapos, itulungan natin, o 1,000 ka. Bawat mga nagtitinda, 1,000. Hindi, 10%. 10%. Hindi na percent. ay ba kasi hindi naman umaating para umating ng Baptist Day eh. Para magbenta. Hindi, para mag-ano eh. Paano mo kasi na eh? Kasi Spurgeon lasing din ako. Lasing-lasing lang eh. Hindi, basta as long as we preach. Pag nagtinda sa labas, With Ayos Christ. lang, ayos okay lang yan, walang problema. Iba-iba Tinda mo motibo lang sa labas. pag-preach. Ganun din niya, iba-iba motibo sa pagpunta doon. Hindi natin pwedeng suriin yun. Hindi tayo Diyos eh. Basta as long na nandun sila, imbitahan natin, tapos ang laban. Okay na? Okay? Wala bang nakaligtaan? Para sa inyo.
So ang ini-expect natin yung sulat pa sa pangkalahatan sa nangyaring meeting. Ah, di ba? Baka yung suggestion ni Pastor, yung purpose. Oh, yun na yun. Ganyan pa rin, itong bayan. Lunch po, lunch. So, mag-prevent. So, ngayon lang po, Sino yung iikot na magkakaroon ng Medyo pag-uusapan pa natin kasi gusto ko kami si Yung contact number nyo, baka may nabago sa inyo dito. Pastor Malabanan, Magbuos, Merera, Miano, Amelia, Borja, Espino, Carretero, Nasi, Espino, bago na po. Papa, Santiago, Bordo, Can, Dating number yan eh. Nangkilada, Castillo, Manalaysay, Lipon, Granada, Sarion, Yung Arroyo. mga bagong attendance. Yan yung bago. Yan yung bago. Yan yung bago. Yan yung updated dito. Yung walang ginawa kung number nila. Okay, so wala na po nakaligtaan. So yung mga nakaligtaan siguro sa susunod na meeting na natin mapag-usapan. Hindi na natin mabibigla. Kanino ba, basta kanino ba nakasan yung kung halimbawa gagamitin natin yung paliparan, yung bang mga sound system meron? Meron ba sound system doon? Hindi tayo. Mag-aarki na talaga tayo. Mag-aarki na tayo. Kanina, Doon na ngayon. Logistic na yon, logistic. Sa budget na yun. sa budget Kaya kailangan talaga may budget tayo. Silya. Yung senior pa. Next meeting kung pwede magdanda-handa na kayo ng may sishare nyo. Kahit kalahati o ano, kung ano yung kaya. Sino sa paliparan yung meron siyang mga silya? hindi lang COVID kasi ko yun. Oo, kung pwedeng lahat eh. Kung pwedeng lahat eh. Kasi ano na to eh. Masyadong malapit. Mag-aarki tayo. Kasi kung maglalagay tayo talaga ito, mahirapan sila to kung 500. Nilalagay natin sa gitna. Kung maaaring bitayin nyo yung malapit na simbahan sa inyo kahit na hindi nyo ka-fellowship, baka doon kayo magkasundo. Sa next meeting natin, magbibigyan ng lahat ng sulat. Kung sobra halimbawa tayo station at kung hindi kakasya sa menu, sa covered court at sa labas, dala-dala kanya-kanya. 10. Okay, manghiram Hindi ko kaya. Kaya i-accommodate mo. Laki yun, oo. Kaya manghiram ng tent dyan sa ano, sa mayor dyan. Laki yun. Eh, may preacher kasi yun eh. Tapos Ang ilalagay taas ng preacher nun. Ay, sa gitna pa. Tapos malawak talaga siya. dalawang court yun eh. Yun, that's it. Covered to. Ang ganda eh. Kasi ginamit natin sa gym, isang court lang yun eh. Pero itong sa Mas malaki yata. para dalawang court yun. Covered pa rin. Teka. Ito may reminder lang kasi naalala ko ito, nakita ko dito sa una. Ang unang naki-schedule, tingnan nyo, sa Gentry. Tingnan nyo sa unang pa nyo. Sa Gentry naka-schedule, makakausap na ni Pastor Panyo. Magbuos. Hindi ba siya naka-text doon? Nakaupan sa amin. Hindi naman eh. Kahit makausap natin siya, hindi, tsaka may sakit ngayon si Pastor. Hindi nga, ngayon kasi baka nakausap na niya, baka may na doon. Hindi, last year pa naman yun eh. Wala Tsaka na. ako, hindi naman natin naayunan kung open eh. Alam niyo kung bakit? Ang pakainit ko. Open air pa Ay, open. Ang ibig ko sabihin, Pastor, walang confirmation pa sa o sabi mo, tanong mo muna kay Pastor Magbuos kung meron ko na schedule doon. Baka nakausap na kasi kay Pastor Malabanan. Hindi nga ibig ko sabihin. Oo, alam naman ninyo. High blood yun, baka sabihin na. Kung sila hindi makikipag-usap. Sakit. Baka mamaya natin yung sa sipin eh. Another sama ng loob na naman yun. Hindi, ano yan. Pero ibago na. Courtesy. Hindi siya pupunta rito yun kung may talaga siya. Kasi meron siya sasabihin niya. Kanya doon. Kaya dapat patimbihan mo na siya. Isuwan mo siya. Alamin. Natahit pa naman ako ng daliri. Sino bang may number kay Pastor Tony? Nag-text ko pero walang reply eh. Wala siyang number eh. Hindi siya may request sa number. Dito meron eh, meron dyan. Kasi nakita ko yung sa una. Basta tira mo. Naalala ko eh. Tinong sa una ng kwan. Diyan sa inyong schedule. Yung pinagbitan niya nito. nga. Tentative yan, Pastor. Tentative. Hindi naman ito talaga. Proposal pa lang naman yung kanya. Proposal lang yun, Migo.
Proposal. Sabi niya, Yung Maki, sinabi ko lang, bahala. ikaw na makipag-usap kumpare mo naman yun eh. Kumpare mo naman yun, di ikaw na makipag-usap. Hindi, kontakin mo si Magos, baka nakausap niya kung paano yun ngayon. Siguro, Kontakin mo si Magos. Sabihin na lang na nakausap niya yun. Dapat sa'yo. Eh, tignan ko lang mga kadaanak mamaya doon sa principal. May iba naman. Laki mo pa sa rin. so okay na po, okay na. Wala na problema. Okay, so susunod na lang siguro yung mga hindi pa natin nakita o ano, next meeting. So, okay. Okay, Pastor Conway, pwede bang close nyo kami sa prayer? Kasi pagkain tayo. Pagkain. Ipagkain na. Maraming Diyos, maraming salamat po. Yes, dear. Nilagay mo sa puso ng mga kapastoran. Na magkaisa sa mabuting bagay. Alam po naman namin na anumang bagay na mabuti ay yung kinakasihan. Yes. Kaya kami naman po ay tumagalangin sa inyo na mga kapwa namin kapastoran ng mga Baptist. Hindi man kami pare-pareho sa lahat ng bagay. Kami po ay meron pwede magpagkaisahan. Ito po ay para sa kabuuan ng lahat ng nagtataglay ng pangalang Baptist, nabubuhay ng maayos, naghahangad ng maayos, at hindi maabot ang aming bayan. Hindi po namin, Lord, na ikaw po magbigay namin ng aming bayan sa aming lahat. Masayang pagpipimos sa pila, at masayang pagkakaisa, at mga tanong po ay magtagumpayan at maunod sa matagumpay na selebrasyon ng Baptist Day Foundation. Ang bawat simbahan po sa matibay, bawat pastor po ay magkaroon ng mas magandang relasyon sa isa't isa. At madala po ang mga tao sa timpanan. Pinitin po natin ang pangunguna mo sa mga leaders po ng aming bayan na makita po sa amin na meron pa lang ganitong pagkakasundo ang pagkakaisa ng mga Bautista na pwede po rin magbukas ang kanilang puso na masabi nila ang Panginoon na isuma sa kanila. Kailangan po namin na ikaw din po magpala sa mga magsasalo-salohan ng pagkain. Pagpalain po at nagmagandang loob, ganoon din po para maghanda. Ma-enjoy po namin ang kalusugan ng panglalo ng mapaglingkuran. Hindi namin ang lahat sa maganang magpapala sa bawat isa sa amin at tumaling din naman sa mga nangangailangan. Ito po aming hiling sa kapalang na bayan, sa pangalan ng ulaman, ng aming Panginoon Jesus. Salamat sa nag-host sa church, ha? Salamat po. Sige,